natin itong bihon. Mga ka-LK, mga B! Luto tayo ng palabok! Tara! Grabe man katawa ni Atina mga B, oy, kay nibuto ko. Grabe magining ubuha, oy, di mawala sa ako ah. So, luto na po tayo. Tagalog takaron. Char. So, dito kumuha lang ako ng isang lalagyanan at ilalagay ko dito yung ating mga bihon. So, gumamit ako dito ng dalawang klase ng bihon kasi ito lang yung available dito sa bahay. Bale, 1 kilo at 1/4 pala itong ginamit kong bihon mga bi. Ibababad lang natin to sa tubig hanggang sa lumambot bago natin to lutuin. Dito may binabad din akong hipon. Gagamitin natin yung mga ulo nito para pakuluan. Dahil isa rin to sa magpapalasa at magpapasarap ng ating palabok mga bi. Magantay lang tayo dito ng ilang minuto hanggang sa kumulutong pinapakuluan natin at maluto yung ulo ng hipon at hanggang sa lumabas yung katas niya syempre. At habang nagluluto tayo dito, meron din tayong makikitang mangga dyan sa tapat. At dahil ganito na yung itsura ng bihon natin, malambot na siya, lutuin lang natin to ng ilang minuto mga bi. Tansyahin nyo na lang mga bi kung ilang minuto gusto nyong lutuin basta hindi lang siya sobrang luto. Yung sakto lang sa lambot mga bi. So habang nag-aantay tayong maluto yung bihon natin dito mga bi, so maglalagay lang tayo ng konting mantika sa ating kawali. Depende sa inyo kung anong available na mantika dyan sa inyo, kahit ano pwede. Piprituhin lang natin tong hipon. Syempre, pagka prito, lalagyan ko rin to ng konting pangpalasa. Nilagyan ko to ng konting asin at black pepper. At kapag ganito na yung itsura niya, pwede na natin tong hanguin. So, itatabi lang muna natin tong hipon na pinarito natin. At pagkatapos, isusunod natin gisahin yung ating bawang. Sa pinagprituhan natin ng hipon, ito na rin yung gagamitan natin sa panggisa ng bawang kasi malasa na to. At kapag medyo ma-brown-brown na yung bawang natin, ilagay na natin yung ating giniling. Pork giniling lang yung ginamit ko dito mga bi. Pero depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo gamitin, okay lang yan. At saka titimplahan lang natin to ng garlic powder, black pepper, naglagay na rin ako ng konting liquid seasoning at asin. Haluin lang natin to hanggang sa maluto mga bi. So dito maglalagay din ako ng Knorr cubes, gumamit ako ng pork. So gumamit ako ng 1 kalahati dito ng Knorr cubes kasi medyo marami din yung bihon na ilalagay natin dito. At kung meron kayong shrimp cubes na available dyan sa inyo, pwede nyo rin lagyan mga bi. So tansyahin nyo na lang din yung lasa na magiging sauce nyo mga bi. So dito naglagay ako ng 2 tasang tubig sa bowl dahil lalagyan natin to ng palabok powder. Mamasitas yung gamit natin. Gumamit ako ng 2 pack dito mga bi. At pagkalagay natin na to, haluin lang natin ng mabuti hanggang sa matunaw yung powder. At pagkatapos balikan natin yung ginigisa natin giniling. Naglagay din ako dito ng konting aswete, pangpakulay ng konti. Pagkatapos haluin lang din natin ng mabuti hanggang sa maluto yung giniling natin. Pagka medyo ma-brown-brown na siya, pwede na natin tong hanguin. So kukuha lang ako dito ng konti para pang toppings mamaya. At kapag nakakuha na tayo ng portion ng ating giniling, so dito na natin ilalagay yung ating palabok sauce, yung tinunaw natin kanina. So dito ilalagay ko na rin yung pinaglagaan natin ng hipon. At pagkatapos haluin lang din natin to ng mabuti mga bi. At saka nagdagdag din pala ako ng kalahating tasang tubig dito mga bi. Habang inaantay natin kumulutong sauce natin, lagyan natin to ng chicharon mga bi. Kung may available kayong chicharon dyan, lagyan natin. Dahil isa rin to sa magpapalapot at magpapalasa ng ating palabok sauce mga bi. Haluin lang din natin ng mabuti hanggang sa mag-well combine tong mga sangkap natin dito. Mekos-mekos. Naglagay na rin ako dito ng tinunaw na cornstarch. 2 tablespoon yung gamit ko dito mga bi. Pagkatapos haluin lang din natin ulit ito ng mabuti hanggang sa inaantay natin kumulutong ating nilulutong sauce. At eto na nga, luto na yung sauce natin mga bi. At naka-ready na rin yung pansit natin, ilalagay natin dito. Pero syempre, bago yan, kukuha muna tayo ng portion nitong sauce para mamaya ilalagay din natin sa pang-toppings natin. So dito mga bi, kailangan nyo munang tikman yung sauce kung tama na ba sa panglasa nyo bago nyo ilagay yung bihon or depende sa gagamitin yung noodles mga bi. Kapag gagawa tayo ng sauce sa palabok mga bi, nakadepende rin yan sa dami ng noodles na gagamitin natin. Ako kasi dito maraming noodles na nagamit ko talaga. Palabok.
So, ayun na nga mga B, ready na tong ating palabok. Ilalagay lang natin sa isang lalagyanan para malagay na natin yung mga pang-toppings niya dito. Pangalawang beses ko na tong nakapagluto ng palabok dito sa bahay mga B. So, dito mga B, una natin ilalagay yung ating sauce. At pagkalagay ng sauce, ilalagay natin yung giniling natin dito. Kinamay ko na to mga B, pero bago ang lahat, naghugas ako ng kamay. At huwag kayong mag-alala kasi talagang inayos ko yung paghuhugas ko ng kamay mga B. At pagkatapos natin malagay yung giniling, isunod naman natin yung shrimp na hiniwa-hiwa ko kanina. In-slice ko yung mga hipon natin dito mga B para dumami kasi medyo malalaki rin naman siya. At pagkatapos isunod na natin ilagay yung ating mga itlog. Hiniwa-hiwa na rin natin. Sa paglalagay naman ng mga toppings mga B, nakadepende pa rin yan sa inyo ha. Kasi talaga namang may kanya-kanya tayong style sa pagluluto mga B. So yung sa akin ganito lang mga B. Importante sa akin yung malagay natin lahat dito yung mga sangkap sa top. At pagkatapos natin malagay yung mga itlog mga B, isunod naman natin yung kalamansi. So pagkatapos ng kalamansi, chicharon kagad. Pero nalimutan kong ilagay yung chicharon. So okay na lang yan, char. Nakakatakam na rin kasing kumain mga B. So eto na yung palabok natin mga B. Kain po tayo. Siya nga pala, maraming salamat po sa mga manonood at mag-share nitong video namin. God bless po sa ating lahat. Bye!